Welcome to this channel. Sino ang hindi nakakakilala kay Kobe Bryant? Bata, matanda ay kilala siya. People from all walks of life, idolo siya. Hindi lang sa mundo ng basketball, maging sa anumang aspeto ng pamumuhay. Tunay na legendary icon ang taong ito sa kanyang larangan. Gumimbal sa buong mundo ang kanyang biglaang pagkamatay noong January 26, 2020. Lahat ay nagluksa, nag-alay ng panalangin at tribute sa legacy na iniwan niya sa mundo. Kilala natin siya bilang isang mahusay na basketball player, at sa dami ng parangal na kanyang natanggap, walang magkukwestiyon sa kanyang angking galing at talino. Ngunit meron siyang the other side na hindi masyadong kilala ng tao. Sino si Kobe Bryant as a Catholic Christian? Atin po siyang kilalanin. Bago po ang lahat, sana po ay matulungan ninyo ang channel na ito to grow further. Requesting to please like and subscribe. Para po patuloy na makapagbigay ng bits and pieces about the truth and richness of Catholic faith that has something to do with people, places, things and events, with extra effort of doing research to present factual information. Maraming salamat po. Ang basketball superstar na si Kobe Bryant ay namatay noong January 26, 2020 sa edad na 41 sa isang helicopter crash sa Southern California. Kasama ang kanyang 13 years old na anak na babae na si Gianna at 7 pang katao. Papunta sila sa isang youth basketball event sa Mamba Sports Academy sa Thousand Oaks. Si Kobe ang magko-coach ng nasabing event na yon, kung saan kasamang maglalaro ang kanyang anak na si Gianna at 2 pang kabataan na kasama din nila. Si Kobe, ang kanyang asawang si Vanessa, at kanilang mga anak ay mga practicing Catholic. Siya ay itinuturing na isa sa mga pinakadakilang manlalaro ng basketball sa lahat ng panahon. Nagdesisyon siyang magretiro noong 2016 pagkatapos ng 20 taong matagumpay na karera sa Los Angeles Lakers bilang shooting guard. Habang nasa Lakers, nanalo siya ng 5 NBA championships, isang league MVP award, 2 scoring championships, at napakarami pang hindi mabilang na parangal. Higit pa sa buhay basketball, si Kobe ay isang asawa at ama. Noong 2015, binigyan niya ng malaking kredito ang kanyang Catholic faith sa pagtulong sa kanya na malampasan ang isang mapaghamong panahon sa kanyang buhay at ng kanyang pamilya. Si Kobe ay lumaki sa isang katolikong pamilya at ginugol ang maraming taon ng kanyang kabataan sa Milan, Italy. Ang kanyang ama na isa ring veteranong NBA player na nagtapos ang karera noong 1983 ay nakatanggap ng offer na maglaro doon sa isang Italian league. Nagpakasal si Kobe at Vanessa noong 2001 sa isang parokya sa Southern California, ang St. Edward the Confessor Catholic Church sa Dana Point, sa Orange County. Very intimate ang kasalang iyon at 12 attendees lamang. Hanggang sa kanyang pagpapakasal, masasabing nakayakap pa rin siya sa kanyang pananampalataya. Noong 2003, inakusahan si Kobe ng panggagahasa ng isang hotel employee sa Colorado. Inamin niya ang pakikipagtalik sa babae, ngunit itinanggi niya ang paratang na rape. Nang maisa publiko ito, nawalan ng mga sponsors si Kobe at naharap pa siya sa kasong kriminal na kalaunan ay hindi na rin itinuloy. Makalipas ang 1 taon na dismiss ang kaso. Humingi ng kapatawaran si Kobe sa babaeng nasangkot at sa pamilya nito. Nagkaroon ng settlement sa kasong sibil. Ang mga pangyayaring ito sa kanyang buhay ay nagpalalim pa lalo ng pagtitiwala niya sa Diyos. Sa interview na ito noong 2006, very Catholic ang kanyang sagot. Kapag hindi na kayang pasanin ang krus na ibinigay ng Diyos, nandyan siya at dadamputin ito para pasanin at kasama ka sa kanyang pagpasan. Noong 2015,
Sinabi ng basketball player sa kanyang interview sa GQ magazine na isang pari ang nakatulong sa kanya sa ilang mahalagang realisasyon sa panahon ng matinding pagsubok na kanyang pinagdaanan. Inilarawan ni Kobe ang kanyang takot na makulong dahil sa isang paratang na pinangatawanan niyang hindi naman niya ginawa. Malaking tulong emosyonal at pangunawa ang ibinigay ng pari sa kanya. Sinabi niya sa pari na inosente siya at bagsak na bagsak ang kanyang moral. Ang sabi ng pari na kailangan niyang mag-move on na hindi ibibigay sa kanya ng Diyos ang anumang bagay na hindi niya kayang hawakan o i-handle. Nasa mga kamay na ito ng Diyos. Ito ay isang bagay na hindi mo makokontrol. Let it go. And that was the turning point, sabi pa ni Kobe. Noong 2011, nag-file si Vanessa ng diborsyo kay Kobe dahil sa irreconcilable differences. Ngunit nagpasya si Kobe na huwag sumuko sa kanyang kasal dahil mahalaga sa kanya ang pamilya. Makalipas ang 2 taon, binawi ng kanyang asawa ang kanyang petisyon sa diborsyo. Hindi ko sasabihin na ang aming pagsasama ay perpekto. Kailangang todo ang pagsusumikap upang laging mailagay sa ayos, dagdag pa ni Kobe. Nag-aaway pa rin kami, tulad ng ibang mag-asawa. Pero alam mo, ang reputasyon ko bilang isang atleta ay sobrang determinado ako. Paano ko magagawa yon sa aking profesional na buhay kung ako ay hindi ganoon sa aking personal na buhay, lalo na kung ito ay nakakaapekto na sa aking mga anak? Si Kobe at Vanessa ay naulat na regular na nagsisimba sa isang parokya sa Orange County, California. Ito ay ang Our Lady Queen of Angels sa Newport Beach. Noong araw ng kanyang pagkamatay, sinabi ng ilan sa social media na nakita siya sa misa, bago ang pagsakay sa helicopter na nagtapos sa kanyang buhay. Ang ilan ay nagsasabi din na nakikita siya sa karaniwang araw ng misa sa nasabing simbahan. Madalas sa likuran daw siya umuupo upang hindi makatawag pansin ang kanyang presensya. Kalaunan ay kinumpirma ni Father Steve Salot, ang kura paroko ng Our Lady Queen of Angels, sa iba't ibang local news outlet, na nakita niya si Kobe noong araw na iyon pagkatapos niyang magdasal sa chapel. Nagkamayan daw sila. Nakita niyang binless ni Kobe ang sarili dahil may kaunting holy water ito sa kanyang noo. Papasok daw siya sa parehong pinto na siya namang lalabasan ni Kobe. Napag-uusapan daw nila noon ang kagustuhan ni Kobe to receive sacrament of confirmation sa darating na panahon. Ayon sa mga parishioners, kapag ang procession ay nasa gitna na, saka papasok si Kobe at uupo sa bandang likuran para nga naman hindi siya makadistract ng attention. Then after the mass, kapag palabas na ang procession, unahan na niya ng alis. I can say, he was really a good Catholic because that was the proper way of respecting the mass. Hindi tulad ng iba na darating na naumpisahan na ang misa at aalis pagkatapos agad ng komunyon. Isang personal na patotoo. My sister attends daily masses before going to work. So kung sa parish pa namin siya mag-daily masses, masyadong gahol na sa panahon at aabutan na siya ng traffic sa freeway. Sa Newport Beach ang place of work niya. She needs to be at work by 7:30 a.m. So she decided doon na lang siya umattend ng daily masses sa Our Lady Queen of Angels sa Newport Beach, which is just around 5 minutes away lang sa place of work niya. Doon niya napansin si Kobe. It was Ash Wednesday that time. Sa likod nga raw umuupo si Kobe para hindi takaw pansin ng mga tao. And to think kapag may okasyon, punong-puno ang simbahan, lalo na ang araw na iyon na start ng Lenten season. Ito ay isang act of humility para kay Kobe, na para sa kanya when it comes to his faith, hindi siya superstar. Isa lamang ang superstar, at ito ay ang Panginoon. In another occasion, ipinapasyal niya ang kanyang daughter sa Disney Ice noon, at nakita niya rin si Kobe na kasama ang buong pamilya, maliliit pa ang mga anak nito noon. This only means that Kobe was a family man indeed. May panahon siya para sa kanyang pamilya.
Ang isang parishioner na si Dominic Picarelli ay sinabing madalas niyang nakikita si Kobe sa loob ng 16 years sa beach sa mga basketball games ng mga bata. Masyado siyang impressed kay Kobe dahil session after session patuloy niya itong nakikita sa 2 taong proseso ng anak na si Natalia sa first communion nito. Alam niya, saksi siya dahil kasabayan ng anak niya si Natalia sa first communion class. Lagi siyang nandyan para sa kanyang mga anak. Masusukat mo ang pagkataon ng isang lalaki sa paraan ng pakikitungo nito sa mga bata. Nakita niya yon kay Kobe. Hindi rin matatawaran ang pasensya nito sa mga bata. Nalulungkot lamang siya na hindi niya iyon nasabi kay Kobe. Sabi pa niya, ito ang hidden side ni Kobe na hindi alam ng publiko. Maraming tao ang matatandaan siya for scoring 81 points in one game. Pero ako matatandaan ko siya bilang isang napakabuting ama. Ang church solo singer na si Christina Ballestero ay nag-post sa Instagram noong araw ng fatal accident ng isang kwento ng kanyang encounter kay Kobe. Isang weekday mass noon. Ito naman ay sa isa pang church sa Orange County na Holy Family Cathedral na pinupuntahan din ni Kobe. Ayon sa kanya, nagkasabay sila sa pagpunta sa pila para sa komunyon. Dahil parehong nasa likuran nga sila, doon ang station niya sa pagkanta. Hinintay ako ni Kobe para mauna ako. Kung lumaki ka sa simbahang Katoliko, naiintindihan mo na ito ay isang magalang na bagay na ginagawa ng mga lalaki, lalo na sa simbahan. Sinabi niya na mayroon akong magandang boses. Ang kanyang pinaka-inspiring na katangian ay ang kanyang desisyon na bumaling sa kanyang pananampalataya at tumanggap ng awa ng Diyos at maging isang mas mabuting tao pagkatapos ng mabigat na iskandalong kanyang kinaharap. Dagdag pa ni Christina. Ito ay kuha ni Arsobispo Jose Gomez kasama si Kobe nang siya ay maanyayahan sa isang pagsasanay ng kupunan ng Lakers kaagad pagkatapos ng kanyang pagdating sa Los Angeles noong 2011 mula sa San Antonio, Texas. Ito ay nagpapatunay lamang na maging sa mga lider ng simbahan ay malapit din si Kobe. May connection din ang kanyang pananampalatayang Katoliko sa commitment ng pamilya na tulungan ang mga mahihirap sa pamamagitan ng Kobe at Vanessa Bryant Family Foundation na naitayo noong 2006. Tumutulong ang foundation para sa mga kabataan na walang tirahan at iba pang mga proyekto na naglalayong pagsilbihan ang mga mahihirap globally. Kailangan mong gawin ang isang bagay na magdudulot ng kaunting bigat, kaunting kahalagahan at kaunting layunin, sabi ni Kobe noong 2012 sa kanyang panayam sa Los Angeles Times. May isa pang itinatag na foundation si Kobe noong 2016. Ito ay ang Mamba Sports Foundation. It was established to create positive impact for underserved athletes and boys and girls in sports. It was enhanced to preserve the legacy of Kobe and Jenna, and now renamed it as Mamba and Mambasita Sports Foundation. By the way, ang Mamba ay ibinansag ni Kobe sa kanyang sarili na Black Mamba. Ang ibig sabihin ay whatever you want to do, put your mind into it and do it. Idinimanda ni Vanessa ang Los Angeles County Sheriff's deputies and fire department employees para sa invasion of privacy at negligence nang malaman na ang mga deputy at bombero ng sheriff ay kumuha ng mga graphic na larawan ng crash site at ibinahagi ang mga ito sa iba, sa isang kaso pa, sa isang bartender. Kasama sa mga larawan, hindi lamang pagkawasak ng helicopter, kundi mga close-up na larawan ng mga nagkalat na katawan ng mga namatay. Si Vanessa ay ginawaran ng $16 million noong August 2022 para sa emotional distress. She donated the whole amount sa Mamba and Mambasita Sports Foundation, ang kawanggawa na nagpaparangal sa kanyang asawa at anak na babae. Si Kobe at ang kanyang anak na si Jana ay umattend ng 7 a.m. Mass sa Our Lady Queen of Angels in Newport Beach, ilang oras bago maganap ang tragic helicopter crash. Ang dalawa ay parehong tumanggap ng komunyon.
Sang-ayon kay Bishop Timothy Freyer sa kanyang Facebook post, si Kobe ay isang icon at legend na nasa puso ang commitment bilang Katoliko. Mahal niya ang kanyang pamilya at mahal niya ang kanyang pananampalataya. Para po sa akin, it was a holy death. Kobe and her daughter just received Jesus, or it was like they were saying, Lord, we are here reporting for duty. Remember that day was Sunday. We have obligation to go to Mass every Sunday. Their last few moments on earth was with Jesus. Beautiful, it was beautiful indeed. Ang mga nasa Pauline Center for Media Studies sa Culver City ay nagkaroon ng isang espesyal na sandali upang pagnilayan ang naging pagdalaw ni Kobe noong 2004. Nag-post si Sister Rose Pakat ng maikling kwento sa Pauline website tungkol sa araw na iyon. Naghahanap siya ng espesyal na rosaryo para sa kanyang asawang si Vanessa. Ang sister na nasa tindahan ay nagkukwento na ang mga mamimili ay namangha at huminto, habang si Kobe ay tahimik lamang na lumilibot sa tindahan. Naalala ng mga sisters na ang pagbisita ni Kobe ay matapos madismissed ang kanyang kaso sa Colorado. Bumili si Kobe ng dalawang napakagandang rosaryo. Nang siya ay tumalikod na para umalis, isang maliit na mukhang lola ang lumapit sa kanya. Iniangat ang kanyang ulo, pataas at sinabing Mr. Brand. Sumagot si Kobe ng yes, ma'am. Gusto ko lang malaman mo, mataimtim na sabi ng lola, pinagdarasal kita. Napahinto si Kobe sandali at sinabing, thank you ma'am. Sinabi ni Sister Nancy Oselman, direktor sa Pauline Center, na ang mga kwentong naipost sa social media sa panahong tulad nito ay maaaring maging kapakipakinabang sa maraming antas. Sa tingin ko ito ay makabuluhan kapag ang isang celebrity tulad ni Kobe ay kumonekta ng malalim sa kanilang Catholic faith. At kung ano ang isang impluensya para sa kabutihan at kapakinabangan na maaaring magkaroon sa isang kultura. Na madalas na nagbibigay diin sa mga negatibo at sensasyonal na bagay tungkol sa buhay ng mga kilalang tao. Sabi pa niya. Ang kwentong ito at iba pang maglalabasan na kwento sa social media ay nagpapakita ng kababaang loob ng taong ito. Ipinapakita niya na ang katanyagan at kayamanan sa buhay ay hindi sapat. At naghahanap pa rin siya ng pinakamalalim na pagnanasa at hangarin ng kanyang pagkatao. Maraming hinahangad at hinahanap ang tao. Subalit matatagpuan ang kagutuman at satisfaction sa nag-iisang Diyos lamang. Ang pananampalataya ni Kobe ay malinaw ang mensahe. At ang social media ang magpapadala ng mensahe. Naniniwala si Sister Oselman na ang pagkawala ni Kobe ay malaking tulong upang harapin ng mga tao ang takot sa realidad ng kamatayan ng may katapatan. Ayon pa kay Sister Oselman, mahirap unawain ang katanungang bakit ganoon ang naging kalunos-lunos na pagkamatay ng isang tanyag na tao. Ngunit naniniwala din kami na kahit sa ganitong pangyayari, may plano ang Diyos. Ang katotohanan na siya ay nasa simbahan bago ang flight na iyon ay isang malaking konsolasyon na kahit na sa ating mga pagkakamali sa ating nakaraan, ang Diyos ay patuloy na inaabot ang kanyang kamay sa atin. Nananabik siya na makasama tayo at gagawin ang bawat pagkakataon para tayo ay mapalapit sa Kanya. Kailangan lang nating makinig. Isang pasasalamat at nakinig si Kobe sa bulong ng Diyos. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May their souls and the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. Kobe, maraming salamat sa lahat ng magagandang halimbawa na iyong ipinakita sa lahat. May mga nagawa ka mang kamalian, patuloy kang lumapit sa Diyos at nagpakumbaba. Kung sino ang walang kasalanan, siya ang pumukol ng unang bato. You truly spread the gospel, the good news, in words and in deeds. Special thanks.
Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.